Hello guys, pagpasensya is we had some technical issues and problems pero na-address na po natin, medyo na-delay na po tayo. So we're having a breakfast here at Lux Hotel. So ito po yung ambience ng kanilang lobby, front desk, kagaling natin sa taas. At pumunta na po tayo kasi we have only 20 or 30 minutes left. Uy, hello! Ducky! Front desk po natin na very accommodating. So ito po yung breakfast area po nila, The Cave Restaurant. Paano pag-pronounce, ma'am? Cave? Cabe? Oh, Cabe Restaurant. Okay lang, appeal ta ka sa video mo. Okay lang? Okay lang. Kasi, this ma'am GD po, yung kanilang front desk. Thank you very much po, ma'am. Okay. Room 1006, 1006. So, let's get inside. So, may decoration na po sila. Christmas na po dito sa Cabe Restaurant. So, ito po yung pagpapasok po natin. They have the cashier po. So, walk-in po tayo. Pwede walk-in, ma'am, no? How much is the breakfast? 788 lang po. So, murang-mura po. Afford na afford po natin yan. If ever you're in Cagayan de Oro City and you're looking for a cozy place para po magka-breakfast such as this, 700 lang po plus. 788, ma'am, tama ba? Meron ka ng breakfast. So if you're a friend coming here, tapos dito siya naka-check-in, if you want to come along and then sabayan mo sila, 788. If you are a person also in this accommodation, inviting a friend po na kumain dito, ay yan po ay yung babayaran ninyo. So they have the cakes and pastries. Kasama po ito, ma'am, or separate? So separate ito, babayaran. Thank you, ma'am, for the information. Meron silang dito kanilang menu. At on this side po, pagpasok ninyo ay ito yung medyo Chinese yata to, ha. So yan, meron silang congee. You can create your own congee. You have arroz caldo, and then you have champurrado. What else? You have cereals. At ito, kakanin. At meron tayong mga ito po yung mga fillings po natin na pwede natin gamitin. You have the different jams. You have strawberry, pineapple, mulberry, chocolate. At ito yung pancakes natin and waffles, toaster. So yan, meron silang bakery items. Ito po yung mauupuan natin. Naka-high ceiling po yung kanilang breakfast area. Yan. At dito po is meron silang bar. Hi, hello sir. Very accommodating po yung mga kasama natin dito sa accommodation. May silang infused water. Hi. Thank you. Thank you po. Yan. At eto, meron silang, what's this? Wala na. You have pork asado. So you have the pork area right here. So mga non-pork eaters meron din. So ito, salads. Salads yan. Salads and fruits. Dito banda dito. Ano bang meron? Soy sauce, atsara, yung Filipino breakfast po, daing, dilis, at saka danggit, yung paborito yan. And then ito, suka, vinegar, ilagyan mo ng sili, pwede yan. So you have beef, bulgogi, nire-refill pa po nila, at saka they have soy garlic chicken, on this side, bangus, and then eggs po, hard-boiled egg, at saka ito ay scrambled egg. Meron din silang vegetable kare-kare. And on this side is meron silang different types of rice, dalawa po yan. And then this is the breakfast area. Kainan mo. Maghanap ko lang ng table. So, kuha na po tayo ng food. Kasi we're running out of time. Hey, sir. Nagsaka na. Nagsaka na sila. Okay lang. Thank you, sir. Aloy, improving. Improving. Say hi to the vlog, sir. Hi. Ano na, Dok? Sige, thank you. Sir, una, sir. Yan. Yung kaibigan po natin. Travel. So that is one advantage po sa ating mga travels is makamit po natin yung friends na kasama po natin na eventually we part sa
ating pagbabiyahe. So, kuha tayo ng plate natin. Lalagyan natin to ng kimchi fried rice. Subukan nga natin tong kimchi fried rice nila. Okay. Kung okay ba to. Yan. Kunti lang. Lagyan pa natin ng karagdagang kimchi rice. Mahilig ako sa Korean food. So, vegetable curry, walang halo, pure vegetables, para po ay meron tayong fiber. Then, pwede tayong kumuha ng isang hard-boiled egg, saka itong scrambled egg. Feeling ko may cheese ang scrambled egg nila. But it's okay. And then, para sa protein po natin. May protein yan. And then, soy chicken. Let's see this one. Isa lang. At ito, paborito natin. Yung langgit. Dilis para sa calcium natin. And what else? Punta tayo on this side. Wala naman yata tayo makuha dito, unless yung salads po. We will be skipping salads for now. So ito lang. So hanap na tayo ng table na pag-upuan natin. Saan ba tayo dito? Where can we possibly be? So, buwan na to. Where shall we? Ah, kana diha, okay ra? Okay ra po dire. Dire na ko. Thank you ah. Siyan po. Ano ta? Ginita mo plaster kay para aron di mo. Okay. Let's see. Oh, yun. Mas maganda. So, okay ba? Oh, yan. Okay. So, what do we have for breakfast? So, natay danggit, vegetable curry, dilis, hard-boiled egg, scrambled egg, what's this? Ano to? It's like, basta kay chicken. Oh. Nakalimutan na to. So, welcome. Ang atong mic, dili siya gagana. So, tinihang kaon lang ta. Asam sa order. Pwede ka order yung handshake. Thank you, sir.
Kaon ta sa atong breakfast. Black pepper powder. Bigat yung biscuit. Kaon ta. Kaon ta ninyo guys. Good morning diha sa inyong tanan. No, ito ko siya. Thank you. Thank you very much. So, itagaan ta og hot choco. And water. Kimchi fried rice is really good. Ilang scrambled egg is also good. For the price of 788 for a breakfast na buffet, good. Ano ba yan?
Thank you. Okay. Thank you for the information. Thank you. So, nag-inform ko sila na last call na bro kasi it's already 10 o'clock.
they will be finishing the breakfast. Thank you, Mom. So sa wakas guys, natapos din natin ating breakfast. At yun po ang ma-expect ninyo dito sa Lux Hotel. Pag kayo po ay, ito po ay pinili ninyong hotel of accommodation. So ano ba masasabi ko sa pagkain na pinili ko for breakfast? I had kimchi rice. I have danggit, dilis, scrambled egg, hard-boiled egg, and I have Korean chicken, I think. And then hot choco for my beverage. Hindi na po ako kumuha ng ibang pagkain dahil po hindi na rin natin, kulang tayo sa time because it takes time na pa-settle down mo para pwede mo pang lunukin yung ibang pagkain. So too much. Actually, it's I eat only little during breakfast, heavy on lunchtime, and enough lang sa dinner. So ito, masasabi ko, the kimchi rice is really good, perfect. The best kimchi rice that I ever tasted. Tapos yung daing is of course, wala ka na magawin dun. Prituhin mo lang. Ang pinaka-importante is yung supplier mo sa type of daing, kasi yung pag-try nila at the amount of salt na ilalagay nila is yun yung mag-determine kung ano ka sarap yung daing mo at saka yung drying din po nila. And of course, pag-prito. What I can say is good. And dilis is good. And then the scrambled egg, yeah.
the scrambled egg was great. Okay? And then, hard-boiled egg is wala naman tayong pwedeng ano dyan kasi hindi mo na yan timplahin. Yung chicken nila is also good. So, I can rate it 8 out of 8 yung kanilang ano. Sometimes po, kasi madalas na po ako dito, minsan, ay may time siguro na hindi maganda or yung menu nila ay hindi maganda. But, generally speaking is, I can say this is great for the money. The value that you're getting for the money, that's 888, 788 for the breakfast. So, roughly 800 pesos. Yung breakfast ninyo ay sulit na po yan. So, if you go to other restaurants na naka-a la carte po, pipiliin nyo yan. Usually, yung menu nila is 300 pesos or 275, yan. One menu lang po yun. One menu pa lang po yun. So, pag buuin mo yan, kuha ka ng 3 menu and then plus drinks mo pa. So, minsan lalagpas ka pa ng 700 or 788. Dito po is beverages. You have a choice of hot choco or coffee or even juices. And then you have the salads. You have also the bakery items that you can eat. And you have fruits also. And then mga around 5 to 8 na mga dishes po na pagpilian para sa inyong ulam. And then they have the bar also here na pwede kayo mag-order dyan for whatever na i-request po nila. So this is the breakfast area. Yan po. Dyan po. Doon sa likod. So yan po. So I hope nakakuha po kayo ng idea so that your expectation versus reality ay talagang masatisfy. So, yan. Yan po ang ating breakfast dito sa Lux Hotel. It's Cagayan. Hi, ma'am. Thank you. From Nova. Yan po. Hello, ma'am. Thank you very much. Nice breakfast, Judy. Thank you. Yan. So, ito po yung front lobby po nila. Aakyatin natin. Yan. Security po yan. Oh, yeah. Doc. Thank you. Si Doc. So, akyat po tayo dito, no? Ito po yung front lobby nila. Yan. Front lobby. Akyatin natin ito. It's going to the second level. Maganda itong chandelier pag nakabukas. So, if you're here with your family, you can celebrate your birthdays, anniversaries, or maybe weddings, reception dito po sa Lux Hotel. If you're in Cagayan, shout out sa mga lahat nating kaibigan dito sa Cagayan de Oro. At sa tanang mga taga Cagayan de Oro, the city of golden friendship. Hi, hello. For wedding, debut? Oh, yan. Nagpe-prepare po sila si ma'am. Sino ma'am ang mag-debut? Kayo po ma'am ang sa company? Yes, sir. So, mga decorations yan. Sige, congrats. So, ito po yung ano, sa function po nila, yung second level. So, mga weddings, kagaya niyan, they're preparing for the debut party. Yan, ito po yun. So, you can, sa lahat ng mga taga-Cagayan de Oro, shout out. You have a beautiful place. To all our followers, thank you also for following us. Yan po. Lumalaki na po yung tiyan natin sa kain. Sa lahat ng mga places na pinupuntahan po natin. Yan po. Dito naman is yung business center nila. For you to arrange all of your business transaction. Ito pa pala yung place dito na kung gusto mo pumunta doon sa mall. Sir, okay, okay lang. Akong yan, gina-vlog na ako, sir. Pasensya. So, sister, merong security po dito kasi this is the exit at pwede tayong sumakay. Ano lang ako, sir. Yan po yung cart na yan ay binibigay na service ng hotel para doon sa gustong pumunta doon sa kanilang mall. So, dito po yan. So, itatawid po kayo doon sa bridge na pinakita ko yesterday.
na dumudugtong sa hotel going to Limkit Kai Mall. At merong mga government offices din dito like the Department of Human Settlements and Urban Development. Ito po yung isa. Kasi business establishments din ito. May Jollibee din dyan sa baba at Mercury Drugstore yata or Rose Pharmacy. So dito sa bridge na to, this is on the second level by the way. Ito po itong bridge po to is connecting doon po sa kanilang yun, sa kanilang parking lot yun sa kabila. Ang problema dito sa Cagayan de Oro ay bumabaha siya dahil ay sobrang baba ng kanilang lupa at malapit po tayo sa dagat dyan sa Macalar Bay. So yung agos ng tubig galing sa bundok ng Bukidnon papunta dito sa Cagayan de Oro River, malaki po yung Cagayan de Oro River. Nagkaroon po tayo ng sendong one of the times po na malubha po yung mabigat po yung downpour, umulan po na masyado ay yun ang nangyari, nagkaroon ng heavy rain. So lumaki yung ilog at saka yung kasalubong niya na high tide, kaya bumaha ang Cagayan de Oro. Kaya problema dito sa Cagayan de Oro, itong nakikita nyo ngayon na road ay na-elevate na po yan. Hindi pa nga tapos yung construction. Ilang beses na po nila na-elevate po ito para po ay aangat ang level ng kasi lumilitaw dito noon yung mga sasakyan. Makikita mo yung university na yan dyan sa kabila. Yan po. Umaabot po yung tubig dyan sa kanilang ground floor. Kahit na may steps yan at saka ladders, inabot po yan. Yung mga gasoline stations dyan ay talagang lubog yan sa tubig. So, nagkaroon sila ng parking lot dyan para po matugunan yung needs ng kanilang mga clients at mga guests dito sa hotel na hindi sila magproblema na iiwan yung mga sasakyan. But anyway, there are still outdoor parking spaces or parking lots right there na pwede mo iiwan para dun sa mga customers na nasa restaurant. Kung madalian lang po, iiwan mo dyan. Pero kung matagalan po kayo, ay matagalan kayo magstay at mag-overnight, iiwan mo dun sa car park dun sa hotel. So, meron silang walkway, bridge dyan, connecting, coming over here. So, pasok tayo, balik tayo dun sa ating hotel accommodation. So, kung gusto nyo po na isang accommodation na malapit sa mall, ito po yung Tugon. Meron din dun isa na pwede natin i-recommend, but we will talk about that once we feature it also in our video. Thank you, sir. Thank you. Very nice po ang accommodation dito. Si sir. Hi, sir. Hi. Yan po. To keep you safe po dito sa stay. No, sir? Thank you. Yan. Ganyan kahigpit, lalo na dito sa Mindanao. Lahat po has to go through inspection. Tayo sa ating room. So, anong place po yan, sir? Biyahe tayo, sir. Biyahe tayo. Kani, sir? Kani? Kaning nasa beach. People lang. Pangita, sir. Thank you, sir. So, yun. Ang atong pool, sir, sa Dirigapon, sir, sa third floor. Thank you. Gym, sir. Gym po. Thank you. Thank you, sir. So, punta tayo dun sa gym, guys. Yan. So, nag-i-indicate na po siya na low bat. Hello. So, punta tayo sa gym. Bisitahin natin yung spa nila din. For the meantime, close yung spa nila. So, kagabi po, nagpa-room service po tayo ng massage. At ang rate po nila is 800 per hour. Murang-mura lang po yun. So, ito po yung gym nila at saka yung pool area. Go po tayo dito sa kaliwa. Kasi dito po yung
Ay, sarado ma'am? Ang gym? Sa gym? Magtanaw dito. Diri ko ga stay ma'am sa occupant ko diri. Oo, magtanaw dito. Okay, gina-control niyo diya? Ah, sige. Si ma'am po. Ah, ang card pwede? Ay, okay. Sige. Thank you ma'am. So dito po na section ay meron po silang attendant po. Front desk dito. Gusto kayo mag-rent or mag-buy po. Pwede ito bilhin ma'am no? For sale. Pwede din mag-rent, wala. So for sale lahat kasi hindi na pwede na sa ulit tapos iba namang gamit. Andito po yung towels din if you want to go swimming because this side is going po yan siya sa ano. But we'll go to the gym. So kung occupant ka po, gamitin mo lang po yan. Open na yan. So highly secured po ang place na exclusive lang po para sa mga occupants. We'll see. So this is the gym. The gym. So this is the gym area po. Exercise mga tao. Surrounded po siya ng mirrors. Yan po. Going there. Yan po. And then, meron siyang weighing scale dito. Pwede mo tingabangin yung sarili mo para ma-monitor mo yung improvement. And meron tayong gym instructor. Hi sir, morning. And meron tayong pwede mong bilhin dyan ng mga supplements for your workout. Yan po. And we have locker room also and bathroom dun. And then I believe dito is meron pa silang other facilities down here. So parang dance center yata to. So it's where they dance center. Makikita mo yung highway dyan sa baba. So yan po yung bridge nila connecting doon sa car park. Pull to unlock, push to unlock. Yan. Thank you very much, ma'am. So ito yung spa nila dati pero nag-close na pala ito. So tawag na lang kayo ng front desk para sila po tatawag din sila yung partners nila. At para mabigyan kayo ng room service. So yan na po yung Limkit Kay Mall sa kabila. Tsaka yung bridge doon. Dati nung wala pang mga building dito, maganda tong kanilang infinity pool. Pero nung tumayo na yung mga bridge dyan. Sir. Morning! Ikaw lifeguard rin, sir. Gwapo, tisuya tong lifeguard rin. Sa mga chicks diya gusto nga mag-chill out rin. Animo kayo, na gwapo ilang ano. And then they have the bar. Hi, sir. So, ano tayo rin? Doon ka. So, chill. Sir, good morning. So maka-order ka diha og bar o kanang imong food o beverage. Tapos dinhit ano. So nailahang infinity pool. Lingaw-lingaw. Kita nimo ang Limkit Kay Center, Limkit Kay Mall. Sumora na. So ato ta. Balik ta dito sulod kay lobat naman po ta. Sir, thank you. Okay. So na garden nila din sa hanging gardens.
Yan. So muna. So I hope guys you had the information na kailangan ninyo for this accommodation. Thoroughly po pinapakita ko sa inyo yung property so that pag ganito po yung gusto ninyo at trip po ninyo, yung amenities nila, pricing at saka yung location kung maganda. So these are factors na kailangan mo when you're looking for and choosing your accommodation where to stay. Yan po, always pipiliin natin is ang location, kung ano yung gusto mo ma-achieve for the day, accessible ba siya. Tapos second is the price that goes with the amenities. So tatlo yan. And then number 4 is good service. So minsan nasisira yung accommodation just because of poor service. Kahit na maganda ang amenities, kahit maganda ang location, pero yung service is hindi maganda, ay talagang wala tayong magawa dyan. No? And minsan kahit ng price mahal, excuse me, excuse me, kahit ang price mahal, pero yung service, amenities, ay talagang napakaganda. Sometimes it is the experience that matters. Hindi yan sometimes, but most often it is the experience that matters. Kasi nowadays yung tourism industry po ay nasi-shape na po siya. And tourism is defined nowadays not by buying the hotel, not by affording the hotel or the food, not affording this and that, but it is buying the experience. It is experiencing what it is to be there in that place, experience what the food is like, experience what kind of adventure you can have with the money that you are spending. So these are considerations that you need when you choose your accommodation and when you choose that particular destination para po ma-enjoy. Kasi yung mga hard-earned money natin, habang tayo ay nabubuhay, will make us happy. And we can never be happy with a poor service. Yeah, and poor amenities. So maghalo-halo yan ay talagang mapangit. Kaya po, guaranteed, this is my guarantee. If you get my services once our product is out for booking, I guarantee you po na I'll do the best that I can kasi akong gumagawa ng ating mga tour packages ng ating destination will be great. Our accommodation will be great both for budget, for mid-range, and for luxury accommodation. It will all be great kasi i-handpick po natin based doon sa atin na puntahan. Kasi hindi tayo magre-recommend or magpa-partner ng ating mga suppliers or providers na hindi natin na-experience ang kanilang services. So that will sum up to a great, exciting Philippines. So I'm just once again, thank you all for watching us and for following us. Please do recommend us to your friends. Tag them in this video. And then invite your friends in your Facebook to follow also us. This will greatly help us to promote the Philippines in a wider scale and even globally. So we're using this platform for that. And we'll be giving you really good information for your future travel experience and your reference po. So, once again, thank you and shout out to all my friends and Facebook friends. I am Jazz here in Cagayan de Oro City in Limcat Kyle Lux Hotel saying goodbye for now and see you again in the next video. Bye-bye!